marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Si Marcolita ang target ng mga buhaya. Ayon po yan mismo sa naturang senador na siya umano ang target sa pagkatanggal ni Senator Chis Escudero. Nadamay lamang umano si Senator Chis dahil po sa kanya. Naligturan din po niya si Buyeng Rimulya at binanatan din po niya itong si Tito Soto. At itong si Congressman Barsaga, tinawag na duwag itong si Ngiwi M. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mainit na po ang usapin talaga patungkol po dito sa korupsyon sa ating bansa, particular po dito sa flood control projects na puro mga multo. Kaya nga po ito po yung dahilan kung bakit po si Senador Marcolita ay natanggal sa pagka-Senate Blue Ribbon Committee Chairman. At ayon sa kanya ay nadamay lang umano itong si Chis Escudero dahil ang tunay na pakay ng mga buhaya, lalo na yan si Martin Romualdez, ay siya di umano. Marami po siyang mga buwelta dito. Kaya ano bang hinihintay natin? Tara na, umpisahan na po natin mga kabisdak. Pakinggan po muna natin ang mga berada at buwelta ni Senador Marcolita na sayang ang pagiging chairman niya dito sa Blue Ribbon Committee na pinalitan na rin ni Lacson. Pakinggan po natin mga kabisdak. Ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Sakto. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo... Hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost project. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung angulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari... May nakiusap daw po Mabilisan nga Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa Teresa. Kasi hindi naman talaga nagpapaalam yun Ayun na nga po Talagang yun halos hanggat maaari ay nakabantay talaga. Nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Pero hindi na siya nakabalik.
Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Oo. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Ba? Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? 3 pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects. Nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-Money Laundering Council. Anti-Laundering. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 5 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA, ano? Ayan, sayang, no? Yung pagka-chairman ni Senador Marcolita. Tama dito si Senador Marcolita. Hindi po yan may tanggi po na talagang maraming nangihinayang dahil maganda nga yung nasimulan. Mantakin mo na pangalanan yung Romualdez at Saldico dyan sa Senate hearing na yan, Blue Ribbon. At si Chis Escudero pala talaga ay parang lumalabas collateral damage. Dahil yung mainit na senador ngayon, si Senador Marcolita, maraming naiinggit. So ang puntarya, si Senador Marcolita, hindi naman siya basta-basta mabanggit masibak, kung hindi masibak yung pinuno. Meron niyang issue na kinausap di umano itong si Senator Chis Escudero. Tanggalin mo si Senador Marcolita. Hindi naman pumayag si Senator Chis Escudero. Kaya si Escudero yung tinanggal. Parang kay Bongbong Marcos lang. Hindi naman matanggal yan si Romualdez sa pagka-speaker kung hindi matanggal yan si Bongbong sa pagka-presidente. Tuloy natin mga kabisdak. Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Ako. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act.
Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao eh. Lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh. Iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, oo. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Nga po. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Oho. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n eh, kailangan mo magtanong eh. Opo, oho. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan, sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong Opo. At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na, magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa'yo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin. Para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Oho. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Oho. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba'y private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Mga nganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Oho. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Ayan, mukhang nabudol si Senador Marcolita ni Boyeng Remulla. Mga pag-aakala na pagbibigyan si Senador Marcolita sa kanyang hiling na itong diskaya ay malagay sa Witness Protection Program. Yung pala binawi, no? Nagbago ang ihip ng mga buhaya. Tuloy, Senador Marcolita. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boyeng, walang mga ganung condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito naman aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang
idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi daw Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Correct. Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung ire-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. Ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Correct. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Wala. Lahat yung aligasyon, lahat po yung paratang kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson, para ka namimingwit Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Palaka. Bulit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun. Pain. Kung walang pain, Walang pain. Walang huli. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya proteksyonan mo naman ako. Kakagatin ako niyan So ang pinangako dapat na Secboy, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity. Manggagaling sa akin, para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano-anong ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa Nag-iimbestiga pa lang tayo Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi Teka lang, grabe talaga tong gobyerno ng IWM. Hawak ni Martin Romualdez lahat Mantakin mo, Department of Justice na pala nagsabi, sige, pangakuhan mo. Ipasok natin, pero bandang huli, siguro hindi alam ni Boying na pangalanan ni Diskaya yung pangalan ni Tambaluslos at ni Saldico. Kaya sabi siguro ni Boying, sige, walang problema yan. I-request mo. Isasama natin sila sa Witness Protection Program. Nung nagkabulagaan na, kasi walang nabanggit si Senador Marcolita na ito si Diskaya ang magsasabi. Basta sabi na witness, yung mga kontraktor. Kasi nga, di ba, nangako si Senador Marcolita na magsalita kayo kasi para mapagaan ang inyong mga kasalanan. Ilalagay namin kayo sa Witness Protection Program. Para matukoy natin yung pinaka-most guilty kung hindi naman kayo most guilty. Siguro nagkabulagaan na. Pagdating doon, si Diskaya pa lang magsalita at ang babanggitin pangalan, yung puon pala nilang si Martin Romualdez, kaya umatras. Kaya binawi yung sinabi ng Department of Justice. Tuloy po natin. selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, singit ko lang nagsimula doon sila 2016 bakit ito binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan, parang may mga tinanggal daw na pangalan Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-i-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit.
Yung araw na yun binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Ayun. Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Yari ka, Tito Soto. Yung nagsabi kasi na edited, si Lacson at saka si Tito Soto. Siguro yung word na yan, inedit ni Senador Marcolita, yung sworn statement ni Diskaya, ay ideya yan ni Tambaluslos. Yun yung inutos sa kanila. Grabe yung paratang nila, no? Mantakin mo, kapwa senador, dinidemolish mo. Maganda naman yung pinapakita. No, ngayon, mas pinapaniwalaan nila si Bryce Hernandez dahil merong mga senador na pinangalanan. Pero walang kongresistang pinangalanan, ha? Mas naniniwala si Tito Soto at si Lacson doon kay Bryce Hernandez. So, ang lumalabas, itong si Tito Soto at si Lacson, kakampi ng mga buhaya tuta ni Martin Romualdez. Bakit ka mas maniniwala at kinakampihan mo yung mga kongresista kumpara sa mga senador? Na, unang-una, yung si Bryce Hernandez kinontempt dahil nagsisinungaling. Wala namang pinangalanan si Bryce Hernandez na mga kongresista Pero ngayon, isasama nila sa Witness Protection Program. So ngayon, tibag ngayon si Tito Soto. Tama. Itong si Senador Marcolita, ito ay conflict of interest. Pinatawag si Vico Soto doon sa congressional hearing na ngayon kaibigan din ni Tambaluslos at yung Senate President ngayon ay si Tito Soto. Ano bang ginagawa ni Vico Soto doon? Ito, binanatan din Yung Senador Marcolita dyan, pakinggan natin. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Correct. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Correct. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga Diskaya. Na sinungaling ang mga taong ito. Yes. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Hindi. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Stop muna tayo doon. Gusto ko lang dugtungan si Senador Marcolita. Bakit tinatawag si Vico Soto doon sa Congress? Kasi nga, sisirain lang ni Vico Soto ang dignidad ng mga Diskaya. Yan ay conflict of interest. Pamumulitika nga. Gustong palabasin ni Vico Soto na sinungaling ang mga Diskaya. Yun nga yung isa sa mga napuna ko. Bakit pinadala yan? Ano bang ginagawa? May ebidensya ba siyang pinipresent? Wala naman siyang ebidensyang nilatag dun Ang papel niya dun ay magmaritis lamang, magchismis lamang, sirain itong pamilyang Diskaya, maliwanag na pamumulitika. Hindi ko nga maintindihan
tapos na yung eleksyon, nanalo na si Vico Soto, hindi pa rin makamove on yung baklang ito? Bakit nandun ka? Anong ginagawa mo? Kasi ngayon yung utos ni Tambaloslos, Vico, banatan mo, kalaban mo naman yan sa politika. Yung pamilyang Diskaya. Birahin mo. Ipalabas mo na sinungaling ang mga to. Ito yung masaklap kasi sobrang pamumulitika. Tuloy. Andes. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ito mistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Patay. Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata... Sino ba dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Correct. Kayo, naka-standing yung contempt order na Senado. Hindi ka pwedeng mamili. Kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credentials sinasabi niya. Correct. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito sa Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo, Senado, hindi natin kayang proteksyonan. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo ba didisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan? Correct. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez. Hindi ka, i-cover nga. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon . Yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng committee? O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, in-approve, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirmahan yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kinu-question pa nila . Wala sa ayos talaga si Tito Soto. Nasapawang kasi talaga sila ni Senador Marcolita, yun malinaw dyan. Bukod sa nasapawan sila,
si Senator Marcolita, kalaban pa ni Romualdez, at tumutulig pa sa gobyernong Marcos. Kaya ang resulta, kumbaga kunik-kunik na at napulaan pang sumusuporta si Senador Marcolita sa mga Duterte. Kahit sinabi niya, hindi po ako Duterte Black, pero yun na yun eh. Ang malungkot dito, dahil mismong question ng mga senador yung kanilang institusyon na para bang ang ginagawa ni Senador Marcolita ay nakakasama pa sa Senado. Hindi eh. Mas umaangat pa nga eh ang dignidad at kredibilidad ng institusyon ng Senate eh sa pag-umpisa ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita bilang isang chairman. Walang kinakatakutan eh. Matapang yung committee na iyon at may proseso. Ang masaklap kasi, nainggit masyado itong si Lacson at Soto kay Senador Marcolita. Kaya pinagkaisahan. Gustong tanggalin. Hindi naman tinatanggal ni Chis Escudero kasi okay nga yung procedure na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Mantakin mo na pangalanan si Tambaluslos dyan. Yun lang talaga ang kasalanan ng Blue Ribbon Committee. Na natumbok nila ang mga buaya, Saldico na banggit, Romualdez na banggit na hindi mabanggit-banggit sa Kongreso eh. Kaya ngayon, naghanap naman ng kasiraan itong mga kongresista laban sa mga senador. Ginamit nila si Bryce Hernandez. Ang masakit pa nito, yung mismong kasamahan nila Senador Marcolita sa Senado, kasabwat pa ng mga buhaya sa Kongreso. Kumbaga pinagtulungan talaga si Senador Marcolita dito. Pero anyway, meron namang kakampi, Duterte Black, hindi naman yan aatras. Shampoo yan ha, yung minority black ngayon, shampoo yan. So, may numero din, anytime. Pwede rin masipa yan si Tito Soto, may siyam na eh. Eh kung babalikwas yung iba dyan, magsiiyakan. Yung umalis pala si umalis daw si, I think si Risa Hontiveros, yung tinutukoy niya dito. Na umalis, nagpaalam, tapos hindi na bumalik, yun na pala yung hudyat na papalitan na si Chis Escudero. Yung huling nakakaalam na pinalitan si Chis Escudero, si Senador Marcolita, na traitor talaga dito ang mga Duterte. Kumbaga underground movement yung ginawa ni Tito Soto. Sabi nga ni Tito Soto, kung marami daw makakaalam, hindi daw matutuloy. Matindi yung ginawa ni Romualdez at ni Marcos dito kay Senador Marcolita. Sana tingnan po ito ng INC. Itong ginagawa kay Senador Marcolita. Hindi po pwede palampasin nila dito eh. Tayo nga, hindi naman tayo INC. Bakit tayo sumusuporta at nagpoprotekta dito kay Senador Marcolita? Kasi nga maganda ang kanyang advokasya, maganda ang kanyang prinsipyo, maayos ang kanyang ginagawa. Alam mo naman tayo, mga Duterte diehard supporters, kung sino yung merong maayos na paninindigan at para sa bayan, hindi natin tinitingnan yung kulay. Sinusuportahan natin. Kagaya ni Guanzon, Pinklawan, di ba? Hindi naman natin yung inaaway. Kasi okay yung kanyang paninindigan, sinusuportahan natin. Kagaya ngayon ni Barsaga. Bakit tayo sumuporta dito kay Barsaga kahit may kamag-anak yung bugok na ninyo? No? Dahil maayos ka ang paninindigan ni Kiko Barsaga para sa bayan sim with Marcolita. Tuloy muna natin si Marcolita. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano man direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid eh. Correct. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Correct. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang... Stop muna tayo doon. Gusto ko yung dumugtong sa dissatisfied. Baka makalimutan natin sa dulo. Alam nyo, nakakainis lang, no? Nakabwisit lang. Dahil yung nagsasabing dissatisfied, yung mga senador din. Paano nagiging dissatisfied? Ang mga tao gusto-gusto nga yung ginagawa ni Senador Marcolita eh. Satisfied kami.
sa ginagawa ni Senador Marcolita. Ang kumukontra dyan, mga buhaya, Romualdez, Saldico, yan, mga tropa nila. Bongbong Marcos. Kasi nga, papunta na sa kanila. Pero kung satisfaction ang pinag-usapan, satisfied na satisfied po ang taong bayan sa ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang hindi satisfied, mga dilawan, pinklawan. Yung mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, na takot na matumbok si Romualdez, Saldico, pati si Bubuing. Yun yung hindi satisfied. Pero tayo, taong bayan, satisfied na satisfied po tayo. Mataas ang satisfaction rating ni Senador Marcolita bilang isang Senate Blue Ribbon Committee Chairman para sa akin. O siya, napangalanan yung tambuhala dyan eh. Bunjing. Tuloy oh. State witness ay least guilty. Hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify dito sa isang requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Correct. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga nilakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya, mali po ka niya yung sinabi niya. Ayan, mali ka, Buying. Kasi hindi akalain ni Buying natatamaan si Tambaluslos at Saldico. Yun ang nakikita ko dyan. Akala ho nila na kakanta si Diskaya, hindi pangalanan itong puo nilang marka demonyo. Siyempre, pag nadali po yan si Romualdez, Saldico, dali din si BBM dyan. Yun lang naman nakikita ko. Kaya ang resulta, hindi pwedeng magiging state witness, hindi pwedeng ilagay sa witness protection program dahil nga panganib sila dito, matutumbok po yung totoong mga demonyo at mga kriminal sa kaban ng bayan. Sino ba yung Poncio Pilato na papayag na yung sarili nila ay ibabagsak nila? 'Di ba? Hindi, siyempre, anticipate na nila yan. Kaya nagpalit ng liderato. Obvious ba? Tanga ba tayong mga Pilipino na hindi natin nakikita ang nangyayari? Napaka-obvious naman sila. Okay lang ho sana kung pinagpaliban mo na nila yung pagpalit ng liderato. Siguro patakbuhin mo muna ng mga 5 araw, di ba? Para hindi halata. Wala na, hindi natiis eh. Hindi nakatiis yung mga buhaya. Talagang binira agad. Nang matahimik na si Senador Marcolita, ang problema, paano matahimik, ituloy-tuloy yung mga revelasyon. Kagaya ngayon, malaman-laman natin, itong si Buying pala. Pumayag nung una, tapos ngayon, biglang bumaliktad, sabi ni Senador Marcolita. At ang masakit yan, yung Yusek sinabi, sorry, pasensya na, mali yung sinabi ni Buying. Patay tayo dyan. Tuloy, Senador Marcolita. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Tignan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsusoli? Oo nga pala, no? Huli kayo ngayon. Sabi pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado,
mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Ayun. Oh, kaya nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Tinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Correct. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba itong hiraman ba to? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Ako lang kako, hindi ako nanghihiram. Oo. Saka bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 215. Nung maalis ako ng chairman, 524. Ako yun na. pa yung Palagi mo kanya, ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang din naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate, Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ang galing ni Senador Marcolita. Bulilyaso ang mga buhaya. Ayan na, Tito Soto. Nag-aabogado sa mga kongresista. Itong ibang senador, no? Hindi mo rin maintindihan. Hindi ba nila nakita na simula't umpisa, yung election pa lang, yung hindi pa na-proclaim itong mga senador, si Tito Soto, nag-aabogado na sa mga kongresista. Nakita na natin yung pagiging bias ng iskol bukol na ito. Tumatayong abogado ng prosecution diyan sa Kongreso laban sa impeachment kay Vice President Inday Sara. Tapos ngayon, ang mga hunghang na mga senador, lalo na itong dalawang bugok na Villar, sumuporta kay Tito Soto. Ang tanga, no? Lalo na yung isa rin. Yung tahimik lang. Si Pinuno. Wala. Sayang yung mga quality ng mga senador na kagaya ni Senador Marcolita. Kung hindi pagbibigyan diyan sa Kongreso o sa Senado bilang isang Blue Ribbon Committee Chairman, kita mo naman, 10 panukala agad ang naisip, 3 hearing pa lang. Tumaas yung moral ng mga senador dahil kay Senador Marcolita. Alam mo kung ito magiging Senate President, mas maganda. No? Hawa-hawa kasi yan, lead by example eh. Kung yung leader matapang, kung yung leader may paninindigan, maayos talaga ang direksyon ng institusyon. Ang problema, yung leader ngayon ng Senado, si Tito Soto, tuta ni Tambaluslos, nag-aabogado sa mga kongresista, lumalabas, yumuyoko yung Senado sa mga kongresista. Tandaan ninyo, yung mandato ninyo, milyon-milyon. Samantala, yung mga kongresista, binoto lang yan ng mga district, kongresyonal lang yan. Binoto lang yan mga constituent nila, ilan lang, 100,000 nga lang yung iba. Yung iba dyan, party list pa. Mga maaangas, akala mo may nagawa sa bayan. Sayang yung nasimulan. Duda ako, hindi po yan na may pagpatuloy ni Lacson. Yung mga nagawa ni Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee.
kahit 3 hearing lang, ang ganda po ng nasimulan ng senador na ito. Bakit tayo sumuporta? Baka sabihin na naman, ay, ginagamit nyo si Marcolita. Hindi. Kailangan po natin suportahan ang taong ito. Kasi walang iba na susuporta kay Marcolita tayong mga Duterte diehard supporters. Hindi naman yung susuportahan ng mga Dilawan. At lalong hindi yan susuportahan ng mga Pinklawan. At lalong hindi yan susuportahan ng mga loyalista. Dahil Duterte yan. Yan ay mayroong ipinaglalaban para sa bayan. Hindi ho basta-basta na matitibag ito na dapat ang Iglesia ni Cristo, kailangan kumilos din po kayo. Hindi ho po pwede na pabayaan natin si Marcolita na mag-isa. At saka hindi rin po pwede na kami lang dito ang magdedepensa sa social media. Alam natin makapangyarihan ang Iglesia ni Cristo. Kami po'y nakiusap. Huwag nating bitawan itong taong ito. Kasi nakikita ko yung ibang INC, nandun pumapanig sa mga Dilawan, marami nakikita ko talaga sa totoo lang. Makikita mo sa mga comment section, bakit ba sumuporta kayo kay Bam? Tsaka ibasuran nyo na si Bam, dito tayo kay Senador Marcolita. Na yung quality ng pagka-senador niya, ito yung kailangan natin. Tayo dito, sa DDS, hindi natin tinitingnan saan ka nang gagaling. Sanay tayo sa walang kulay-kulay. Dahil hindi tayo namumulitika. Napulaan lang talaga tayo na Duterte supporters. Balikan natin si Guanzon. Si Guanzon, bakit sinusuportahan natin? Kasi may paninindigan. Si Marcolita, bakit sinusuportahan natin? Na kahit sinabi niya, hindi ako miyembro ng Duterte Bloc, hindi tayo nasaktan. Dahil yan ang totoo. Sinusuportahan natin. Ngayon, ito naman isa. Congressman Barsaga. Kiko Barsaga. Alam niyo po, bilib ako dito sa kongresistang ito, mga kabistak. Palike muna. Very consistent, all out ang kanyang prinsipyo. Lumalaban. Talagang nanindigan. Alam niyo ho, sa comment section, nakita na ispata ng DDS, nag-comment, ito. Ang pagkakaiba sa Pilipinas, ang presidente ang takot sa House Speaker. In short, duwag. Talaga naman, totoo naman yan. Hindi yan pwedeng maitanggi ng mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Naduwag si Bongbong Marcos. Dahil ang tumatayong presidente ay si Romualdez. Meron pang ang post na ang sabi ni Barsaga, BBM Sara pala talaga siya, Unitim, so nabudulo ito. No? Tingnan mo, kita natin. Oo, BBM Sara, Unitim ako. BBM Sara, Unitim ako dati. Malay ko pa, na si Martin Romualdez ang uupong presidente. Masakit yan para sa mga bubonistang taganista. Under ang presidente ng kanyang pinsan, Speaker of the House. Philippines, #Philippines versus Romualdez. Alam niyo, sana magising ang taong bayan dito. Kahit anong gawin ng mga supporter si Bongbong Marcos, totoo itong sinasabi ni Kiko Barsaga. Na ang tumatayong presidente po talaga sa ating bansa ay si Romualdez. Kasi weak si BBM. Duwag. Hindi kayang banggain itong pinsan niya na walang ginagawa kundi maglimas sa kaba ng bayan. Hindi nga niya mapangalanan Hindi nga niya mabira-bira. Hinayaan niya, tinutolerate niya. Sino yung kawawa? Sa nangyayari ngayon tayo, ang taong bayan. Hindi naman si Martin Romualdez ang presidente.
Ang binoto ng taong bayan, lalo na kayo mga BBM Sara, si BBM at Inday Sara. Okay, ngayon, anong resulta? Presidente pa, vice-presidente pa si Romualdez. Lahat nalasing sa kapangyarihan na hindi yan maganda sa ating bansa. Dahil ang iniisip ng maraming Pilipino, si BBM ang presidente. O masasaktan na naman kayo kay Kiko Barsaga, nagsasabi siya ng totoo. O, ito pa. Tuloy-tuloy na lang natin. All out na si Kiko Barsaga Na-cancel raw ang big birthday party ni BBM. Bukas dahil ayaw nila lumaki ang protesta. Natatakot na sila sa atin. Ngayon ba birthday ni BBM? Ang kapal naman ang mukha ninyo. Magbe-birthday pa kayo. Ang daming kinulumbat, kinurakot ng pinsan mo kayo dyan sa kaba ng bayan. Ang tanga naman ng Pilipino. Ito yung mga leader na walang pakialam sa ating bansa. Romualdez, Marcos, Aranita, kasama pa yung ko. Buti na lang, mayroong mga kongresistang kagaya ni Kiko Barsaga. Disclaimer lang, mga pinklawan-dilawan. Sabi ni Kiko, BBM Sara siya. Hindi naman sinabi niya na pinklawan siya Kasi, mayroong kumakalat ngayon sa social media. Nakakabuisit talaga. Itong mga pinklawan, ibang pinklawan pero may mga pinklawan talaga na matino. Hoy mga ugag na mga pinklawan, umayos kayo. Ang panahong ito, hindi na po ito usapin ng pagiging political color. Kung ano man yung political affiliation mo, putang ina, ibasura mo yan. Hindi nyo kaya ang ipaglalaban natin. Anong ipinaglalaban ninyo? Corruption, di ba? Putang ina, hindi nyo nga masigaw na Romualdez kawatan Saldico kawatan, hindi nyo kayang masigaw niyan Pero kami, kaya namin yan. Hindi nyo nga mapag-resign si BBM Tingnan mo Kasi nabuisit lang ako sa pinklawan na para bang yung lumalabas na panawagan na rally ngayong September 21 ay sila daw ang nagpapatawag. Putsa O tingnan mo itong isa, Ivy Lisa yan, animal na yan. Mendoza. Tara na sa Lunita at ilabas ang galit sa mga magnanakaw at walang hiya. Ang tanga mo. Piis, bawal ang mga tanga at oportunistang didiis. Gumawa kayo ng sariling ninyong rally sa ilalim ng puno ng kamatis. Bubang puta Kayo ba nag-organisa yan sa September 21? Hoy, Ivy Lisa, Mendoza, mga pinklawan? Kayo? Magsabi lang kayo. Kung hindi nyo kami kailangan, hindi kami pupunta dyan. Pag tinignan po natin sa social media, mga didiis ang nananawagan dyan na marami na pumunta sa September 21. Putang ina, lumabas nga kayo mga organizer dyan. Para hindi tayo mag-rumble dyan. Yaward talaga. Ang gaya kami, nananawagan kami, September 21. Tapos kayo, ayaw nyo kaming papuntahin dyan. Sabi nyo sa inyo yan. Ang tanga ng bugok na to, ang ginamit na poster, hindi pa sa kanya. Ito yung sinasabi ko Paano tayo magtagumpay dito mga Pilipino kung itong kagaya ni Ivy Lisa Mendoza na pinklawan ang bababaw, ang kukuti ninyo, mga bugok kayo, wala kayong kwenta. Putang ina, kalimutan mo yung political color, day. Hindi nyo kaya ang laban na yan. Kung kayo manawagan yan, putang ina, magsabi lang kayo, baka mag-rumble tayo sa September 21. Kasi kami, nananawagan din kami dyan. O ngayon, napahiya ang animal dahil nag-comment yung gumawa ng poster. Ikaw, post ka ng post. May mga tanga talagang pinklawan Post ka ng post, hindi mo naman pala poster yan Ivy Lisa Mendoza sa yan? Sa Facebook. Kami consistent kami nanawagan sa una palang pagputok ng September 21. Kasi gusto namin ng pagbabago. Gusto namin mapanagot ang mga kurakot.
Paano nyo mapanagot yung mga magnanakaw sa Kaban ng Bayan? Hindi niyo mabanggit si BBM Resign eh. Hindi nyo nga mabanggit si Tambalos dos Kawatan at saka si Saldico. Yun tayo eh. Mga Pilipino, ang tanga natin kung ganun. O ito, tinabla siya yung gumawa ng poster na yan. Ayan yung gumawa eh. Ang sabi ni Visual Fairpion TV, ako po ang may gawa ng graphic art na yan. Para po yan sa lahat ng mga Pinoy na ayaw na sa korupsyon. Pinklawan ka man, didiis ka man, loyalista, lahat po tayo apektado niyan. Ito yung lisa. Ang tanga mo. Mga pinklawan, huwag masyadong OA, mga dilawan. Magsama-sama tayo, kalimutan natin yung political color, mga hunghang kayo. Sa September 21, ilabas natin ang ating tunay na ramdaman at galit. Walang kulay-kulay, kaya nga mag-itim tayong lahat. Itim. Itim yung panawagan. Walang dilaw. Walang Duterte, walang pula. Itim tayong lahat. Ipakita natin galit tayo sa kanila. Kayong mga pinklawan kayo, iwasan nyo po yung pagpopost na ito na kagaya ni Lisa F. Mendoza. Hindi yan nakakatulong. Kasi kaming mga DDI, sanda na po kami dyan na walang political color. Mag-itim tayong lahat. Magiging patas. Huwag mo putang ina, saluhulahain ninyo yan. September 21. Ikaw lang ba ang Pilipino? Ay, Bilisa? Ikaw lang ba ang galit sa magnanakaw? Hindi nga kayo galit sa magnanakaw eh. Kami, galit na galit kami. Kami ang tunay na oposisyon. Umpisa pa lang since D1 ng Marcos admin, galit na kami sa mga kurakot. Galit na kami sa kagaya ho ng mga kakampwit ninyo na puro lang pangungurakot. Ito yung hindi natin maintindihan sa mga grupong ito. Putang ina nyo. Sarap nyo pagmumurahin, mura na pala kayo. Ako sa akin, hindi po nakatulong yan. Sama-sama tayo, hindi nyo kaya. Kasi kung magsulo kayo, hanggang dyan lang kayo. Walang mapanagot. Ang gusto natin may mapanagot. Kung kayo-kayo lang, o kami-kami lang, walang mangyayari. Tama ba? Kaya ba namin? Kaya ba ninyo? Hindi. Anong gagawin natin? Sama-sama. Mag-unite. Puta, itapon mo yung political color mo, hindi yan nakakabuti. Yung pride mo, alisin mo na yan. Hindi natin kailangan yan. Hindi yan makakatulong sa ipinaglalaban natin. Sa totoo lang. Kung mahal mo ang bayan, Pilipino kami, Pilipino ka. Magkaisa tayo. Kung galit ka sa magnanakaw, mas galit kami sa mga magnanakaw. Kami ang maingay. Umpisa pa lang ng Marcos admin. Kaya kami dito. No? Sumuporta kami dito kay Kiko Barsaga. Dahil alam namin, biktima rin siya ng pambobodol. Inamin niya BBM Sara daw siya Tingnan mo. Mabilib tayo dito, humanga tayo dito. Tapos angkin na naman ninyo, sabihin na naman ninyo, amin yan si Kiko Barsaga. Ay, putang ina, walang umaangkin dyan. Sinusuportahan lang namin yan. Dahil maganda ang pakikipaglaban niya at kailangan natin ang suporta. Hindi po pwedeng bugok, ang dami na ngang magnanakaw, pati pa itong mga supporter ng mga pinklawan, mga kupal. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga, I fought against Martin Romualdez knowing the consequences to myself and my family. A soldier does not go to war believing he will return home safely. He fights for his country no matter the cost. Naman. Laban kung laban. Kasi pinasok natin ito, pinasok po ito ni Barsaga. Talagang delikado at may consequences. May mga consequences. Alam na niya yan. Matalinong bata ho ito. Magiging congressman ba yan kung hindi matalino? Ito yung gayahin nyo, mga pinklawan na pag-iisip. Hindi yung mga makikitid na pag-iisip. Sama-sama. Lumaban tayo.
Joint forces tayo. Laban sa mga buaya, mga kurakot dyan sa gobyerno. Kasi kung isipin nyo pa rin ang political color, walang mangyayari dyan. Pagtatawanan tayong lahat, itapon nyo muna yung pride ninyo. Makisama tayo sa isa't isa. Kapit-bisig. Huwag masyadong overacting, mga dilawan, mga pinklawan. Kailangan natin, mga isa't isa, yan ang totoo. Meron na tayong nakikitang maglilid Meron na tayong nakikitang matapang ngayon. Kailangan lang natin sumama, sumuporta, at huwag manggulo. Yan ang tandaan natin. Hindi tayo magtatagumpay kung iisipin nyo pa rin yung mga political color. Tingnan mo, sabi ni Kiko Barsaga, wala akong paki kahit ubusin ni Romualdez ang budget ko, hindi mabibili ng pera ang hustisya. Exactly. Ang sarap ng mga sinasabi niya yan. Walang pakialam siya kung walang budget. Ito hindi mabubusalan ang kanyang prinsipyo. Ganun din sana tayo, mga supporters ng mga political color. Wala tayong pakialaman, pinklawang ka man, dilawang ka man, DDS ka man, basta ikaw ay Pilipino, kasama tayo sa laban, pagkaisa tayo. Hindi po pwede. Ay, DDS ka, hindi kami dyan. Ay, DDS ka, bawal ka dito. Ay, pinklawan ka, dilawang ka, bawal ka dito. Ay, putantang nga natin. Support na lang. Support. Kainin natin yung mga pride natin. Kung ito man lang ang tanging paraan na kainin natin yung mga pride natin lahat. At huwag nating isipin na ikaw ay pinklawan, DDS, dilawan ka, or loyalista ka. Basta galit ka sa kurap. Sumama tayo. Magkaisa tayo dito. Kasi kung magkaroon tayo ng hadlang dito, yung political color, walang magtatagumpay. Magkampi-kampi tayo. Hawak kamay tayo. Gagaya sa Nepal. Gagaya sa Bangladesh. Gagaya sa Indonesia. Meron ba silang political color na inano? Wala. Basta ikaw, citizen ka, goods ka, kasama ka. Yung tumatayo, mga kabataan. Dahil yan ang nagpapahirap sa bayan, yung political color. Di ba ninyo napapansin? Dilaw pula naglalaban. Simula umpisa hanggang dulo. Hanggang ngayon, dilaw pula. Sila-sila lang. Anong nangyayari sa bansa? Bagsak, mahirap pa rin tayo. Meron ng Duterte sana, pinagkaisahan ng pula at dilaw. Nagkaisa ngayon, mantakin mo ha. Pula dilaw magkalaban. Tapos, at the end of the day, pula dilaw rin pala ang magkakampi at ang kakalabanin, mga Duterte. Kasi gusto nila sila lang magbanggaan. Pagkaisahan natin yung Duterte, hindi ganun. Pagkaisahan natin yung tunay na mga nagpahirap sa bayan, makurakot yung dilaw at pula. Kung kulay-kulay man lang ang ating pagbabasihan. Paano tayo magtagumpay? Kung isipin nyo pa rin ang political color, meron na ngang matapang Sundin natin. Walang kulay-kulay muna. Kainin muna natin yung mga pride natin. Para saan? Para magtagumpay ang bayan. Maawa tayo sa next generation natin. Yan na lang ang iisipin natin. Alis mo muna yung pride. Sana kayong mga komunista kayo, huwag kayong magdala ng watawat ng mga komunista. Putsang ina, kasi pag nagdala kayo ng watawat na yan, magkakaproblema tayo. Sama-sama tayo, isigaw. Sumigaw natin. Isigaw natin ang ating karapatan at ang ating galit laban sa makurakot sa gobyerno. Yan lamang ang magagawa natin. Good luck sa ating lahat. Kita-kits tayo sa September 21. Laban lang para sa katotohanan. Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas.
Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.